Mga kapeso Pinoy, this is my personal experience on how to withdraw your Pag-ibig MP2 savings ngayong 2024. May dalawa na tayong paraan para ma-withdraw natin ang ating Pag-ibig MP2 savings ngayong 2024. Pwede natin siyang gawing online dito sa Virtual Pag-ibig o kaya naman ay pumunta tayo sa branch para personal nating maklaim ang ating Pag-ibig MP2 savings. Kung gagawin natin yan dito sa Virtual Pag-ibig, pumunta lamang tayo sa Claim Pag-ibig Savings. Pagkatapos, piliin natin ang MP2 Savings Maturity. Nandito ngayon ang mga requirements para makapag-claim tayo online. Ang unang-una ay ang claim application form na kailangan nating i-fill out. Pagkatapos, kailangan natin siyang i-scan para ma-upload natin sa online. Pangalawa, kailangan natin ng picture ng one valid ID, photocopy or scanned at kailangan din natin siyang i-upload online. Kailangan din natin ang ating cash card o ang Loyalty Plus card natin. Kailangan din natin siya na ma-download at ma-upload sa ating Pag-ibig MP2 Savings Withdrawal. Kailangan din nating mag-selfie photo kasama ang ating ID card at cash card para sa claims natin. Unahin natin ang unang requirement, ang claim application form. I-click lamang natin at makikita natin ang ganitong interface at makikita na natin ang claim application form. Pwede natin siyang i-fill out sa PDF, pwede mo rin naman siyang i-print tapos saka mo i-fill out. Kapag na-print mo na siya o kaya sa iyong PDF, una mong lalagyan itong modified Pag-ibig MP2 savings na account number mo. So, itik mo lamang ito and then ilagay mo dito ngayon yung MP2 account number mo. Pwede mo itong ma-edit via PDF. Nandito ngayon yung reason para sa pag-claim mo ng iyong MP2 savings. Hindi lamang maturity period ng ating MP2 ang dahilan kung para claim natin ang ating Pag-ibig MP2. Pwede din ang pre-termination. Ilagay lamang natin dito ang reason kung bakit hindi natin tatapusin ang ating MP2 savings. Ito ang mga karaniwan na reason kung bakit natin i-claim pre-termination. Unang-una, nasa retirement age na tayo. Pangalawa, nagkaroon ng disability ang member o ang may MP2 o may-ari ng MP2. Nagkaroon ng termination from service or nawala ng trabaho dahil sa kalusugan. O kaya naman, immediate family member niya ang nagkaroon ng critical illness. O kaya naman, aalis ka na ng bansa permanently. O kaya naman, namatay ang miyembro na naghuhulog ng Pag-ibig MP2 savings. So, pwede natin siyang ilagay dito. Normally, ang kukuha niyan ay beneficiaries na. Members personal details. So, ilagay mo dito yung apelyido mo, yung pangalan mo. Kung may junior ka, the second, the third, ilagay mo dito. Senior, middle name, ilagay mo dito. And then, maiden name mo kung sa mga married woman naman. Date of birth, mahalaga na ilagay dito. At ang marital status mo, ilagay mo rin dito. Claimant, so ibig sabihin, halimbawa, namatay na yung miyembro. So, ang kukuha nito ay yung mga beneficiaries. So, ilalagay mo pa rin dito yung member details, pero ilalagay mo naman dito yung claimant. So, ilalagay mo dito yung buong pangalan mo, last name, first name, kung may name extension tulad ng junior, senior, the first, the second, ilalagay mo siya dito, and then your middle name. Ilagay mo ngayon dito yung relationship mo sa member. Kung anak ka ba, asawa. And then, address and contact details. So, yung member muna. So, ilagay mo dito kung may building name, lot number, ilagay mo dito yung buong address ng member. And then, yung claimant naman. So, ilagay mo dito yung building name and then yung buong details. Kung wala naman, kung same as member, pwede mo nang hindi ito i-fill out. Ito, mahalaga ang mga contact details na kailangan nila. Kung may telephone number ka,
cellphone number is required. Email address, kung meron ka, ilagay mo rin dito. And then, employment details. So, pwede mong ilagay dito yung mga employer mo, yung mga naging employers mo na. Kung kailangan mo ng another sheet, pwede naman, mag-reprint ka lang ulit. And then, authority to credit. Ito yun, maganda sa online. Kasi, i-credit na nila agad sa'yo sa online account mo. Ano ba yung mga pwedeng gamitin natin? Unang-una na dyan, yung Land Bank payroll account mo. Kung Land Bank payroll owner ka. So, kalimitan siguro nito sa mga government employees. Kung may disbursement card ka, Land Bank or DBP provided. So, mga government bank ownership ito. And then, kung meron kang Loyalty Plus card, dalawang bangko yan. Union Bank at saka AUB. Sa case ko kasi, AUB ang binigay sa akin. Tapos, meron na dito nakalagay na note. In case the claim proceeds are higher than the maximum aggregate monthly credit amount of the concerned accredited partner bank as applicable, the released claim proceeds shall be through check. So, kapag Land Bank payroll account holder ka, walang limit. Kapag Land Bank cash card yan, 500,000 lang ang pwedeng makredit dyan. Kung hindi, ang ibibigay na sa'yo ay through check na. So, hindi pwede na Land Bank. So, for example, ang ibibidro mo ay 501,000. Ibig sabihin, through check na ibibigay sa'yo yung 501,000. Hindi pwedeng gamitin ang Land Bank cash card. Ganun din sa DBP prepaid card, 100,000 lang ang maximum limit. So kung 101,000 yan, cheque ibibigay sa'yo at hindi sa DBP prepaid card. AUB Loyalty Plus card, 500,000 lamang ang maximum limit. So ibig sabihin, kung 501,000 ang i-withdraw mo, hindi pwedeng mag-online ka or hindi siya makikredit sa AUB Loyalty Plus Card. Kung Union Bank Loyalty Plus Card naman ang hawak mo, maganda para sa iyo kasi walang limit ang pagkikredit. And then kapag okay ka na, kailangan lang ng signature over printed name dito sa member. Kung patay naman na si member, claimant naman. Kung hindi makakapag-sign si member or si claimant, kailangan lang ng left thumb at saka right thumb. And then, kailangan may witness ka. So, ang kailangan dito, kailangan siyang gawin to be done in the presence of Pag-ibig Fund personnel. So, ibig sabihin, kung hindi niya kayang pumirma, hindi siya pwedeng mag-online. Kailangan niyang pumunta sa Pag-ibig branch. Kasi kailangan sa harap ng Pag-ibig Fund personnel gawin ang thumb mark. Kailangan din ng witness and then the date. Sa case ko, ang hawak ko ay AUB Loyalty Plus Card and 500,000 pesos ang kailangan kong i-withdraw. So, ang ginawa ko na lang, nagpunta na lang ako sa branch at hindi ko na siya itinuloy dito sa online. Halimbawa naman mga kapeso, itutuloy mo sa online. Kailangan mo ngayon na mag-scan ng iyong One Valid ID. Dapat ganito, kita yung buong picture at lahat ng information dapat kitang-kita. Ang loyalty card plus mo naman, kailangan kitang-kita din. Kung Asia United Bank yan, dapat ganito ang pagkaka-screenshot. Dalawa, yung unahan at saka yung likod. Kung loyalty card naman ng Union Bank, dapat ganyan din. Yung unahan at saka yung likod ang ma-scan mo. Dalawa ang dapat mo ma-scan. And then, kailangan ng selfie photo kasama yung loyalty card plus mo plus yung valid ID mo na nakatutok o nakadikit na sa mukha mo. Dapat yung lahat ng information ay mababasa dun sa selfie picture mo. Pagkatapos mong maipon lahat ng kailangan ng mga requirements, pwede mo na ngayon i-click ang proceed. Dito sa proceed, kailangan mong ibigay sa kanila ang MP2 account number mo. Kung invalid ang mabigay mo, sasabihin nila dito, please provide your account number, o kaya naman kung na-claim mo na, ilalagay din nila dito. O kaya naman kung hindi pa subject for claim o hindi pa nagmamature yung MP2 account mo,
ilalagay din nila dito. So, ibig sabihin, kung beneficiary ka at pre-termination ang gagawin mo, sa branch mo lamang siya pwedeng gawin. Kasi hindi mo siya magagawa dito sa online kasi ilalagay nila dito, hindi pa pwedeng i-withdraw yung Pag-ibig MP2 mo kasi hindi pa siya nagmamature. Dahil nag-decide na nga ako kapeso na pumunta na lamang sa branch, daladala ko ngayon ang aking claim application form na na-fill out ko na. May ipoprovide din sila sa branch kung hindi ka nakakapag-print sa inyo. Doon mo na lang i-fill out sa branch. May daladala din ako na one valid ID. Kasama na rin yung loyalty card plus ko. Kung wala ka naman na loyalty card or loyalty card plus, okay lang yan. Magdala ka na lang ng extra one valid ID pa. Para dalawa, yung daladala mo na valid ID. Ito pa ang hindi ko inaasahan na hihingin sa akin sa branch. Kailangan pala ng payment receipt. Buti na lang, online ako nagbabayad ng aking mga MP2 savings. Kaya na i-provide ko sa kanila ang aking email na nagbabayad ako ng Pag-ibig MP2 savings online at saka yung text sa akin ng Pag-ibig Fund na nagbabayad ako. So, nandyan yung date kung kailan ako nagbayad ng aking Pag-ibig MP2 savings. Hiningi nila sa akin ang screenshot nito at ipinasend nila sa akin sa branch email address nila. So, kung wala ka nitong mga online payment, mas mahalaga kapeso na dalhin mo yung mga payment receipt mo, yung mga physical, kung physical ka nagbabayad sa mga bayad center, sa SM, o sa kung saan ka man nagbabayad. Kung hindi ka online nagbabayad, dapat daladala mo yung mga resibo mo. Pangalawa, nung na-process na ngayon yung aking Pag-ibig MP2 savings withdrawal, mahalaga na humingi ka nito, Provident Benefits Acknowledgement Receipt, para may katunayan ka na nag-apply ka na ng withdrawal ng iyong MP2 maturity. So, nandito yung pangalan mo, ikaw na lang mag-fill out yan kung gusto mo. And then, humingi kasi ako na sabi ko, pwede bang i-deposito na lang sa aking Pag-ibig o sa aking personal savings account. So, sinabi nila pwede naman daw. So, binigay ko sa kanila yung deposit account ko o yung aking savings account, ibinigay ko sa kanila, and then authorization letter. Pinagawa din ako on the spot. So, binigyan ako ng blank paper at gumawa ako ng authorization letter authorizing them na i-deposit na lang nila sa aking BDO account yung makukuha ko na pera. Ngayon, nakalagay din dito na 20 working days. Ibig sabihin, mga business days ito, yung mga araw na may pasok ang Pag-ibig. So, Monday to Friday yan. Kung may holiday, hindi rin siya counted sa 20 working days. So, nag-withdraw ako noong July 19, 2024. Ngayon, pagdating ng August 19, 2024, exactly 1 month or 31 days, pero 20 working days kasi ang usapan. Nakatanggap na ngayon ako ng text sa branch mismo. Kaya kung makikita nyo dito, hindi siya galing sa Pag-ibig Fund, yung normal nila na text. Kasi nanggaling yung text sa branch na sabi nila, okay na daw yung cheque ko, approved and ready for pick up. Pwede ako mag-claim ng 7 AM until 5. Kailangan akong magdala ng 2 valid ID at ibibigay nila sa'yo yung check number. Mahalaga yung check number kapeso kasi dun sa withdrawal mo o sa pagpunta mo sa branch, hihingin nila sa'yo yung check number. Siguro yun yung katunayan nila na totoo na may i-withdraw ka or na-inform ka na din talaga nila na may i-withdraw ka noong araw na iyon. Pagkatapos kapeso, ibibigay nila sa'yo yung cheque mo, kasama ito, Pag-ibig Fund Disbursement Voucher and Check. Mahalaga na meron ka nito kapeso kasi kapag i-deposito mo yan sa bangko, hihingi nila sa tiyo itong mga katunayan na to na totoo na nanggaling talaga yung cheque mo sa Pag-ibig. And also kapag gusto mo na ngayong i-redeposit sa bagong Pag-ibig MP2 savings mo, hihingin din nila to sa'yo. Pag-ibig Fund Disbursement Voucher Check. Although meron akong screenshot ng cheque ko, meron akong may screenshot din ako ng bank account ko kung saan ko dineposit yung Pag-ibig MP2 savings ko,
hihingin pa rin nila sa'yo itong Pag-ibig Fund Disbursement Voucher. Kung magtataka kayo mga kapeso, ano yung ginawa ko? Hinintay ko ba na i-deposit nila sa BDO account ko? Ang ginawa ko, automatic nagpunta na agad ako sa branch. Hindi ko na hinintay na i-deposit nila sa bank account ko. Kasi sobrang excited ko kapeso. And also, kung naghintay ako ng 1 month to release the check, baka matagal pa bago nila ma-deposit sa bank account ko. So, ang ginawa ko, ako na mismo yung nagpunta sa Pag-ibig branch and ako na mismo yung nag-deposit sa BDO account ko on the same day. Hindi na ako naghintay na mailagay pa nila sa BDO account ko kasi baka magtagal pa ulit. So, kapag may katanungan ka kapeso, pwede ka naman tumawag sa Pag-ibig. Dito, minsan tumatawag talaga ako sa Pag-ibig kung ano na yung status ng withdrawal ko, ina-update naman nila ako, or pwede mo rin sila na i-email sa pa-contact us at pagibigfund.gov.ph. Kung online ka naman nag-apply ng iyong withdrawal, machi-check mo din online ang status ng iyong Pag-ibig MP2. I-click mo lang itong check status of claims and then reason for claim MP2 savings maturity. Ilagay mo ngayon dito ang MP2 account number mo at mabibigay na nila sa iyo ang status ng iyong Pag-ibig MP2 savings withdrawal. Baka may mga katanungan ka kapeso na pwede akong makahelp sa iyo. Just put your comments below sa ilalim ng video na ito.